Yon, what's up mga kalumits? Yan, it's Sunday na naman. Siyempre, pag Sunday, it's birthday. Yon, samahan nyo kami at ipapasyalan naman namin kayo sa isang lugar. At may papasyalan tayo siyempre na kaibigan natin mag-iibon. Siyempre, bago tayo magsimula at bago tayo bumiyahe, yan, naka-broom-broom lang tayo ngayon. Mag-shoutout muna tayo ng mga kaibigan natin na walang sawang sumusuporta at tumututok sa ating channel. Yan, nandyan si Roy Rendon ng Junction Aviary. Nagpapa-shoutout din si Papa Combs. Yan, shoutout daw sa kanyang misi, si Alma Nedina. At yung anak niya na si Kimberly Chloe Medina. Commerce Mini Aviary. Siyempre sa MME, yan, mag-iibon ng Muntinlupa exclusive. Sa mga admin daw nito at mga members, 03 Aviary. Siyempre, si Cap Allen Ambayang. Congratulations po, Cap. Kay Jade's Mini Aviary at Nat Mini Aviary. Yan, sino pa? Nandyan din si Alan Severino. Si Mistisong Mangya, yan, kaibigan natin yan na nagbablog din. Kaya pakisilip na rin po ang kayang channel para masupport din po natin. So, yan lang muna ang shoutout natin para sa ngayong araw na to. Pero ngayon, samahan nyo muna kami para pasyalan itong kaibigan natin na mag-iibon somewhere in Las Piñas. Yan, Lomits TV goes to Las Piñas. So, tara na, samahan nyo kami. And out! Yon! What's up mga kalumits? Yan, nandito na tayo sa ating location at nandito tayo syempre sa Las Piñas. Ito yung mga bibisitahin nating ibon at nagaganda ang mga ibon dito. Nandito tayo sa Austin Libao Mini Aviary. Yan, ito, pakilala natin si Sir. Yan. Sir, baka pwede nyo kami i-tour dito sa inyong ibonan. Ito, medyo maliit lang pero selected talaga. Selected yung mga selected natin yan. Puro bagong breed, bagong panak. Ito sir, puro... Ano yung mga binibreed natin dito, sir? Hagoromo, naka-project ako ngayon puro sa TCB. TCB ngayon to. Nakakasan yan. Tapos ilang pairs ngayon ang meron tayo dito, sir, na inaalagaan? Meron ako siguro mga 8 TCB pair at saka 5 rainbow. Rainbow hago. Yun lang naman alaga ko eh. TCB at rainbow lang. Wala nang iba akong inaalagaan mula simula. So selected talaga to, selected sir. Panay selected. Yun naman ang kagandahan. Kaya talagang hindi ka maliligaw, sir, eh, no? Sa mga klase ng alagang meron ka. Kasi yun lang talaga yung mga binibreed mo. Kahit sa mga tropa o kaya mga buyer natin, pag sinabi kong blue seer, blue ganyan, puro sa TCB, diba? Hindi talaga sila maliligaw na. Tsaka kita naman yung kung anong alaga ko. Ang TCB ba, sir, recessive ba siya sa pips? Recessive siya. Recessive. Kaya tapakahirap. Mahirap. At kung ano, meron tayo na parang normal na green series na gano'n. May iba nagpa-project pa gustong maging blue series, bio series na yellow face. Kaya ngayon nag-ano tayo for sa yellow face ngayon na TCB na blue series o bio series. So dito ba, sir, may ginagamit kang patuka sa mga alaga mo po? Normal patuka lang ako. Bird seed, canary, oat growth, at saka safflower. At saka naglagay din ako ng every once a week, meron ako ng soft food. Soft food. Eh, ikaw na nagmi-mix yan, sir, ng patuka mo? Ako na. Ako mismo nag-ano yan. Hindi ako bumibili yung ano, yung sarili kong timpla. Kasi mas alam mo kung ano yung kinakain nila para walang tapon eh, no? Vitamin, sir, may ginagamit ko bang vitamin sa mga alaga mo? Mula nag-ibon ako, isa lang gamit ko. Ito. Lactamino. Pang manok. Ano yan, sir? Once a week. Once a week lang. Mix ko siya sa water.
for 2 days. 2 days, and then palit. 2 days ko ginagamit dati, everyday. Everyday palit. Ngayon, 2 Pero days ngayon, siya. 2 days ko para manlay, ano. Kasi napag-observe ko sa kanila, pag laging palit tubig, hindi gumaganda yung kondisyon nila. Ngayon, nasubukan ko na gano'n, 2 days, adapt nila sa makikintabang ibon. Yun. So, bagong kaalaman yan, guys. Kasi ako, everyday palit eh. Everyday. Yun talagang normal kasi sa bacteria. Pero ito naman, na-observe ko gano'n eh. Pero every 2 days, linis. Linis talaga. Oo. Hindi ako nag-i-stack ng dumi sa kulo, sa fruit tray nila. Linis lagi. At iwas amoy. Totoo. Langgam. Yung kasi ako, once a week lang. Yun ang pinakanan nila talaga. Importante talaga yung malinis sa kanila, sir, eh, no? Para, kasi ito, alam ko, mga kids, medyo prone sa diarrhea itong mga to, eh, no? Oh, yan. Pag nag-diarrhea, minsan, hindi na nakaka-recover. Kasi, tumutumba na kagad. Parang na-observe ko rin dyan, pag sanay ang ibon sa malinis at napunta sa ibang aviary, minsan tatawag, sir, Nagloloko. nag-ani ibon, nagkasakit, Nagkasakit. nagdumi. So kaya, hindi sila sanay ng pagka hindi yun ang masyadong ano. malinis yung nalilipatan. Or napunta ka sa close aviary. Oo. Sanay sila sa open. Sanay sa no? initin. Sanay sa initan. Ayan. Hindi ka tulad pag bumili ka sa iba, close aviary, nilagay mo sa ganito, matik yan, may sipon ka agad. Oo. Maninibago talaga. Maninibago talaga siya. Ayan, natang ibon. Puro condition lahat. Oo, ang gaganda nga ng size. Ang gaganda ng kulay. Ang ganda ng balahibo. Talagang quality talaga eh. So yun, tapos meron ka pa mga mga cattle bone na nilalagay sa kanila. Ayan, cattle bone. Meron din ako, naglalagay din ako ng Mineral blocks. mineral block. Sa buhangin ngayon, di pa ako masyadong lalagay eh. Sa nest, Naglalagay sa nest box nila, anong nilalagay mo, sir? Mostly nilalagay ko kusot. Kusot. Oo, yung pang-rabbit. Pero kahit naman wala silang nesting, okay lang eh, no? Okay lang, pero minsan Minsan nag-i-split din, no? sila. Mas maganda yung merong hindi parent na kung magsubo, basa, at least na-dissolve ng Tama. Nandun yung magdudumi, kailangan dinisiminto ka, yung paa. Kaya mas madaling maglinis din ng nest box kapag may mating sila. Oo. So yan guys, ayan, pakikita ko muna sa inyo kung ano pa yung mga kagagandang mga Hagoromo dito. At proceed tayo mamaya sa usapang ibong serye para malaman natin ang background ni Sir. So, ikot muna ang ating camera. And out!
A few inches later. Yon, what's up mga kalumutes? Yan, nandito na tayo sa Usapang Ibon Serye. Kasama pa rin natin syempre si Sir Audrey. Yan, ang Austin Aviary. Oo. Tapos yun sir, lagi naman tinatanong dito no, sa atin sa Lomutes TV. Ganong katagal na tayo nag-iibon? Actually, nagsimula ako niyan 2019. Libang lang, pinches. Nagpinches ako, 4 pairs, napaanak, inubos ng pusa. And then, sampa ng barko, walang alaga. Kaya kailangan pag-uwi, dapat may libangan. Hanap ngayon ako, nagtanong ako sa mga tropa kung anong uso, rainbow raw. Then, hanap ako ng rainbow, dayo ko kay Roy Trinidad ng Caloocan, kay Avery ng Topper, Avery ng Imus. Kuha ko dyan. Nag-rainbow ako, and then nakakuha ko ng palo. Sinubukan kong ikasa, pagparisin. And then sabi ng ibang tropa, walang rainbow palo. Nag-ano ko naman, okay. Wala pala nun. Nag-try ako. And then sampolet, nag-anakan, puro normal ang anak. And then after, nung pandemic, doon ako nagka-idea na nauso ang hago. Doon ako tumutok sa pag-aalaga ng... Gusto ko kasi lagi maganda ibong ko eh. Oo, totoo naman. At nauuna. Yun ang mahalaga eh. So, talagang doon ka na nahilig sir sa hago na talaga? Oo. Hindi ka nag-try ng Africa, ng iba pang ibon bago ka mag-hago? Nag-try ako ng green opa. Nakakuha ko, mahal pa eh. Nasa 20K ang isang piraso. Lumaban ako pero tagal ko napaanak. Nung napaanak ko na, pabagsak na. Dahil nag-alaga. Then, tumutok na lang ako sa hago. At nagtanong ko sa mga tropa kung anong ang pumuputok doon dati, mag-project ka sa rainbow eh. Rainbow hago. Nagtatrabaho ako sa barko. Ang ginawa ko, kumbaga may konti tayong budget, dumirekta na ako sa nagpa-project ng hago. Na rainbow. Kumbaga, inano ko na yung... Kinarir mo na. Kinuha mo na yung mga materyales. Kumbaga, tinawag ko doon, senior cut ko ang pag-aalaga ko. So, kay NBS Aviary. Visual lang kinuha mo. Crested lang yun. Crested. Medyo mataas pa, mahirap sabihin ng presyo. Crested lang yun. Pero may dugo na siyang hago. Si Alfred Leonardo sa akin. Nagturo na doon. At saka TCB. Yun ang naging mentor ko. Si Alfred Leonardo. At si NBS yun, yung mga kasama ko. So talagang doon na kayo focus. Yung mga nagme-mentor din sa'yo. Talagang dito sa mga hago talaga. Kung ano yung pagpaparising ko. Minsan nagagalit sila sa akin na bakit pinagparis mo yan? Mali pairing mo. Sinayang mo yung ibon. Kasi nasa rainbow ka na, bakit pupunta ka poli sa normal? Tama naman na kasi nag-isip ako kung magaganda pa, gaganda pa. Pero mali. Tsaka matagal ang pagpaproject ng ibon. Nasa 3 taon din bago makuha yung sabi mong rainbow hago. Pero hanggang ngayon, ewan ko, hindi ko alam kung may nakakuha na ng talagang rainbow hago na yan. Na visual na talaga. Pero napagpalabas ako niyan, nakakuha ng tiga Cebu. Balit siguro parang ako nakauna. Hindi ko na nasabing ako nakauna. Pero alam ko na nakachamba ako. Pag pinopost ko, yun, maraming i-inquire sa akin. Kahit crested, pero iba yung kalimitan. Visual na. At Kasi anong istorya, sir? Paano ka napasok sa pag-iibon? May kakaiba bang istorya kaya ka napasok sa pag-aalaga ng ibon? Maganda istorya ko dyan. College ako. Bali, may anak na ako nun eh. Caloocan ako nakatira. May mga pinsan ako na nag-iibon sa kumpare ko. Sinama ako kay Santos C ng Divisoria. Ay ko gusto yun, maganda yun. And then, after isang araw, may saklaan. Tumaya ako. Tumama ako. Sabi ko sa barkada ko, pre, bibili ang ibon, 2 pares kagad.
alaga ako, nasa kalsada lang, ganyan. Ultimo kalsada, laruan ng mga bata. Meron sinusundot, 2 pares, napaanak ko yun. Kada anak, ginagawa ko parang kalapate. Pag 3 anak, 6, pagsasama-samahin ko. Kaya nagugult yung mga ibang mag-iibon, bakit daw ang lakas ko magpaanak ng ibon. Isang pugad, ang laman, 16, 13. Yan, kaya natutuwa yung mga barkada. Utan, lakas magpakain. Ang gano'n, ibon na. Doon ako nagka-idea na naging pagpapa-adapt mo. Naging yun idea ko nung ginamit ko ng pandemic na talagang tumutok ako sa ibon. So yun na, yung parang napag-practice mo na pala noon nung wala ka pa talagang alam sa pag-iibon. Wala pa. Hanggang sa breed ka na talaga, nagamit mo na. Dati, takot akong bumili ng mamahalin eh. Ang pinakabibili ko lang, 100, 110, ganyan lang ako kasi Libang-libang lang ako talaga na ano lang eh. Tapos hanggang nung nag-pandemic, nandiyan kami sa North Bay, nagtanong ko sa mga tropa na ano pang magandang alagaan ng kulay, nutrition. Ngayon nagsabi naman sa akin, TCB raw, kasi wala pang hago. Yun, kumuha ako sa Pampanga. 2 pairs, Green Series tsaka Blue Series. Medyo mataas ang presyo natin, nakuha. Nasa 25K. Ang isang pares. 2 pares. 2 pares na yun, masakit pa rin. Hindi ko pa alam kung mag-anak ng visual, pero legit naman nakuhanan ko. Si BTCC, pinakita sa akin, unang anak, yun. Tapos, nagpahanap ako sa kanya ng Green Series. Binigyan niya ako ng lace wing, tsaka isang parang back frill ata o ano. Unang anak, naglabas kagad ng palo na visual, na Lutino. Kaya nag-gold sila dati nung pag-uwi ko. After 1 month, may mga palabas na akong visual, palo, TCB. Yun, doon ako nakilala. At sa Rainbow. Yun talaga sir, no? Kapag ka talagang magaganda ibon mo, lalo, doon ka makikilala eh. Quality talaga. At ginamit ko yung pangalan ng anak ko, yung bunso. Austin. Yan talaga. Audrey taga pangalan ko, pero ginamit ko, nag-ano ako sa Facebook niya, ginamit ko hanggang Austin, buong ewan ko, hanggang Cebu yata, nakilala na Austin, kaya sabi ko sa anak ko, hanggang tumanda siya, kilala yan, sabihin. Siya na magpapatuloy, kilala na yung ibonan niyo. Pero mo, bata ka pa, sikat ka na, hanggang tumanda ka, sabihin, hanggang ngayon, buhay pa pala yan. Tapos ito sir, lifetime na to, itong video natin sa YouTube, kaya magkakaroon tayo ng remembrance agad sa YouTube. Kaya nga. Yun, kaya kayo mga kaibon natin dyan, kung syempre para may legacy at remembrance, para pagtanda natin, hanggang nood-nood na lang tayo sa TV. Makikita nyo pa rin yung mga videos nyo nung medyo kaya pa natin. Yan. Tapos sir, syempre may mga naging mentor ka dyan nung nag-i-start ka pa lang. Marami. Pwede natin i-shoutout yung ilan sa mga naging mentor natin. Marami ang pinagtanungan dyan. Katulad ni Sir Onak, tinanong ko yan. Sila, NBS, yan talaga ang naanuhan ko. Si Alfred Leonardo, Gerard Sireno, yan. Marami pang iba. Alam na nila kasi ako nagtanong. Medyo makulit ako eh. Marami ang tanong sa ibon eh. Doon naman talaga, sir. Doon ka matututo eh, sa tanong-tanong eh. Tapos marami naman talagang handang sumagot ng mga kaibigan natin. Gusto natin talagang matuto. Oo, tama yan. Kaya kung bibili kayong ibon, dapat talaga sa legit. Totoo. Kasi marami rin akong nasayang na ibon eh. Nasabihin, doon galing, pag-anak, iba na. Totoo naman yun. Kaya ayan nga sa mga nagiging viewers natin at sa mga baguang mag-ibon, like kong sinasuggest, mag-aviary visit kayo. Sa mga breeder talaga kayo kumuha ng ibon. Kasi doon makikita niya talaga yung quality ng ibon. Yun talagang dapat. Makita mo yung parent, pinanggalingan. Kahit na crested yan, na binigay sa'yo, pero nakita mo yung mga magulang na visual. Nagbi-visual. Kahit anong mangyari, 100% Totoo. mag-aanak yan. Mag-aanak. Kahit aviary mo, crested lang. Pero sure ka sa mga anak yun. Totoo naman. Kasi meron, iba kasi,
sinasabi na lang kahit hindi naman, di ba? Meron yan. Puti na mata mo hanggang wala pa rin lumalabas na visual. Ayan. Kaya iba talaga kapag sa legit na kumukuha ng ibon. Crested lang pero nagbubuga ng visual hago. Totoo yan. Kailangan alam mo kung saan nagsimula, mula sa lolo, kanang nununuan. Ibibigay sa yan. Kasi yun naman talaga, kapag sa breeder kasi sir, alam nila yung mga linyada ng breeder talaga. Kaya hindi po pwedeng hula-hula lang. Kailangan sa matinong breeder. Oo. Sa matinong breeder. Yun, totoo. Yun, isa pa yun. Talagang dapat sa matinong breeder talaga. Huwag kang bibili na sabihin, mura. Oo. Yan. Doon na, Di baling mahal, basta quality sigurado ka. doon na dadali yung iba sir, no? Pakitang mura eh. Mura. Mapapamura. Pamura ka na. Bakit ito'y nanak? Oo, totoo naman. Talagang makapakamot ulo ka na lang. Sabihan ka, after second clutch, baka susunod na clutch. Yun, Panay hanggang tumanda. susunod. Hanggang namatay na yung breeder, wala pa rin. Wala. Yun na. Meron ganyan. Ka-share dito ba, may mga experiences ka ba na medyo nahirapan ka? Kung sa breeding ba o sa pag-handling? Kung nag-i-start ka pa lang. Ako naman, magaan kamay ko sa hayop eh. Ang minsan problema ko lang talaga sa yung yung pagpaparising ko sila, yung force pairing, yan. Minsan ayaw niya, minsan pinaparisan yung katabi. Oo nga. Yan ang kinukuha niya minsan. Kaya mas maganda, may iba ka pang pair na pwede mong Ikot-ikutin. Ganon. Tsaka minsan ginagawa ko, lahat ng babae sa flight, lalaki na iiwan. After 1 week, tsaka ko sila pagsasama-samahin sabay-sabay. Kasi medyo natin yan eh. Pero nakagamit na tayo ng vitamins niyan. Yung sinasabi ko sa'yo na vitamins kanina. Yung Lactamino. Yun lang gamit ko mulat sa pool. Talaga namang effective talaga. Oo, yun. Ano ko sa akin yun kasi marami akong nakikita. Dami lang in-endorse na vitamins eh. Sinubukan ko, ganun. Dito lang talaga nahiyang. Dito lang talaga nakita mo yung epekto sa mga ibon mo. Oo, medyo kuripot din kasi ako sa sa vitamins. Kailangan may alam ka isang vitamins mo na talagang ka lang, yung alam mong doon sila hiyang. Makikita mo naman yan sir kapag hands-on ka talaga sa pag-aalaga mo eh. Makikita mo, medyo hindi maganda yung dating sa kanila ng mga vitamins na to. Kaya magta-try ka ulit eh. Nang iba hanggang sa makita mo kung saan talaga sila mahihiyang. Oo, tama yun. Tapos share, any last words bago po tayo magtapos sa mga gustong pasukin to, tsaka mga aspiring na mag-iibon na gustong papasukin to, yung paghahaguro mo, Kung maghahago kayo, kung gusto nyo, total na sinabi ni Sir, visit kayo. Tingin nyo kung sino talaga yung legit. Makita nyo sa Facebook yan eh. Kung sino yung mga talagang mula-simula, puro hago ang pinanggalingan ng ibon. Makikita mo, yun at yun ang pinopost niya. Doon pa lang makikita mo na eh. Kung ano talaga, kung saan siya kilala. Kung ano yung pinaka parang main niya o pinaka-target niya ng ibon, yun lang ang ano niya. Doon siya nag-legit. Yan. Kaya talagang masasuggest ko sa inyo, ABR visit agad. Hanapin nyo kung sino yung mga legit dyan. Ang dami naman eh. Marami tayong mga kaibigan dyan na legit talaga na naghahaguro mo. So yun, isa na si Sir dito sa Las Piñas na talagang ang gaganda ng mga linyada ng hago. Tapos yun, Sir, baka pwede silang i-invite kung saan kayo located, kung nandito kayo, kung gusto nilang mag-ABR visit at magtingin ng mga ibon. Ano lang kami dito sa Casimiro Village, Las Piñas. Anytime, open ako ngayon. Hanggang nandito pa si Sir. Hanggang nandito pa ako. Sino nag-handle ng mga ibon mo, Sir, kapag nasa onboard ka na? Si Mrs. talaga ang ganyan. Mas magaling si Mrs. mag-alaga. Ngayon, magdadalawang buwan na ako. 5 log pa lang ibon. Pero pag si Mrs. saglit lang Sandali lang. Eh. Ayun ang mga kagandahan, Sir, kasi may napag-iiwan ka talaga ng mga alaga mo. Tsaka alam na ni Ma'am kung paano i-handle din yung mga alaga mong ibon. Tinuturo sa niya paano pagpapakain, yung tama. Kaya minsan, pag uwi ko rito, magugulat ka na lang. flight, punong-puno. Tapos minsan, pag may talagang nangungulit na gustong bumili, tinitignan mo na sinesend na lang sa'yo ni Ma'am kung ano yung Ma'am, papabidyo ko. And then, tapos sasabihin sige, mo punta kayo. Sige, punta.
Minsan nakukuha na yung hindi pambenta. Kaso hindi na mapaano natin, mapahiyaan na. Dito na, bigay na rin. Tapos yun guys, sa mga nanonood ngayon ng video natin na to, kung meron kayong mga inquiries at gusto nyong ma-message si Sir, ilalagay natin ang link ng Facebook ni Sir sa description ng video na to. Parang kung meron kayong mga inquiries, direct nyo siyang ma-message. So yun Sir, bago po tayo magtapos, may regalo po sa inyo ang Lumutes TV. Yan. Ang Lumutes TV shirt. Yan, maraming salamat po. May souvenir na tayo. Ayan, talagang sa mga legit. Mga kaibon. Yan, sa mga legit na mag-iibon, talagang magkakaroon kayo niyan. Lalo kung magpapabisit kayo sa amin para ma-feature natin ang inyong ibunan at makapag-share tayo ng mga ideas and experiences para maituro natin sa mga baguhan at sa mga gustong pumasok sa larangan ng pag-iibon. Tapos yun, kung ikaw syempre ngayon lang at napadaan sa ating channel, i-subscribe mo na yan at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos katulad nito. Sir, maraming salamat po ulit. Thank you. Salamat sa tiwala. Ayan. Okay. Ayan sir, baka may shoutout ka pa bago tayo magtapos. Shoutout kay NBS, yung talaga naging mentor ko. Kay Alfred Leonardo, Jerry Cirano. Kay Sir Onak, minsan makulit din ako, panay tanong. At kay Sarni Nadal. Ayan. Tsaka sa Malabon, mga tropa sa Malabon. At Pampanga. Ang daming naghahago doon sir, sa Malabon at Pampanga talaga. Doon talaga, doon ako kumuha talaga ng hago. Doon lang ako kumuha. Sa Pampanga. So yun sir, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Hanggang sa muling paglipad. Dito po ulit si Sir Audrey. Ito po si Basti, ang iyong lingkod. Maraming salamat po. And out!